Bayan, magandang tanghali. Ang Kuya Ed, pasensya na. Kare-recover ko pa lang. Bayan, ito po ay clarification kung atin pong titignan para malaman ang katotohanan. Senador Amy Marcos, inaming nagdodroga ang Pangulo Bongbong Marcos kasama ang kanyang asawa at barkada. Naalala ko, si Nikki Cositing ay isa rin sa nag-justify tungkol dito. Telling what is true on the activity na laging nasa club, high on drugs, and etc. Ngayon, sa pag-amin po ni Amy Marcos mismo sa harap ng entablado sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta, ay mas lalong naging maliwanag at malinaw ang kumpirasi na to dahil walang kapatid ang magsasalita nito o dahil lamang sa naapektuhan na ang reputasyon at ang kahihiyan ng pamilya. Yung isa po itong lantarang katotohanan, isa po itong kahihiyan, bagamat talagang in a means of truth, and justice, nagsalita si Amy Marcos. At napakagandang break-up po ito sa atin ng mga lumalaban ng katotohanan kontra sa korupsyon at sa pamamahalang ito. Well, siguro naman mag-iisip na ang sandatahan lakas. Si Brownie, hindi na yan mag-iisip kasi alam niya, kailangan niyang idepensa ang kanyang dalawang condominium. Ang PNP, alam niyo naman ang PNP, naandyan yung sausaw sa pinakamaraming, di ba? When syndicate is concerned, PNP. When drug is concerned, PNP. When illegal activity is concerned, PNP. Yan po ang kanilang yan po ang kanilang itinanim sa taong bayan. Kaya kung bakit basta PNP sira ang dignidad. In fairness sa maraming pulis, telling the truth, maraming pulis na maaayos at matatapat sa tungkulin, bagamat mostly ang mga namumuno rito ay corrupt. And sometimes they are group of uniform syndicate personnel. Kaya maraming si formerly President Duterte doon sa kanyang paglaban against sa droga at crimes. Bayan, ito po ngayon, dito po natin malalaman kung hanggang saan ang kapasidad at kakayanan ng mga loyalista. Well, may mga diehard talaga, wala silang pakialam, kahit pa drugs yan, kahit pa corruption yan, basta sila, ang putang ina, susuporta pa rin sa BBM. Maraming naulol at natanga at nagago, naging inutil sa pagiging loyalista. Hindi na ba nagamit ang tamang sense ang kanilang mga utak? Nadiligan at nadiligan sila ng mga katarantaduhan at ang pagiging mangmang at bulag sa katotohanan. Hanggat may panahon pa kayo, mga ilang araw na lang ito, hanggat may panahon pa kayo, timbang-timbangin ninyo ang katotohanan. Dahil kung susuporta at magpapakamatay kayo bilang tinatawag na loyalista, kung mali na ito, o lalo na kung nandyan pa si Senyor, po pwede. Pero tahasan, nasaan lahat ang pera? Ang pinagbentahan ng Philippine Gold Reserve, nasaan na ang
tinatawag nating maharlikapan. Nasaan na ngayon yung pagsasauli ng 60 billion na nga lang, hindi pa maisauli, puro pa pangako at panata. 62.5 sa GSIS, 62.5 para sa SSS, na hindi naman ipinaunawa at inimform ang mga miyembro. At ngayon ay 117 para sa PDIC. And then the others, bank loan na hindi ka pa rin bababa. Talagang pakakapitan mo ang upuan. Pagkatapos ng lahat, mukha atang hindi na yan sanhi ng pagiging adik. Yan ay ang pagiging tarantado na. Ako'y naniniwala na ang patuloy mong pagyakap sa upuan kahit ito ay tambad na at alam na ng katotohanan ng taong bayan. Dalawa pa kayo o pamilya pala kayong mga adik, buhakin ang ina nyo, adik. Ikaw user, asawa mo user, ano yan, sex din? Ibig mo sabihin, palit-palit, tuhog-tuhog, utang inang buhay, utang ina, wow! Ibang klase, BBM. Putang ina, BBM, ibang klase. Ibang klase kayo. Kung binastos nyo at winalangyan nyo ang sarili nyo, ay wag naman sana ang panunungkulan natin at ang taong bayan o ang bansa. Kaya pala ganun kakagago at katanga. Kaya pala pumalakpak ka pa nang sinabihan kang regarding unanimously through the letter that being made by our hero, Jose Rizal, regarding El Pilibus Turismo. Kasi tanga ka. Kasi gago ka. Ngayon, kahit ang mga threat nyo sa akin, ganyan, sige, fight. Hindi lang naman kayo ang may alam at may karapatan. Di ba? Lahat naman tayo may karapatan. Sogon! Pero ito, ang katotohanan ito, na kayo ay adik, kayong mag-asawa at ang pamilya mo ay adik, kayong magpamilya ng Romualdez, mga buhakin ng ina nyo, matatapos din. At ang pinakamasaklap nito, kung patuloy kayong yayakap at kakapit at hindi kayo alis sa posisyon, malamang dugo ninyo ang ibayad ninyo sa putang inang posisyon na gusto ninyo. Lantaran, ang araw ay darating at matatapos din ang inyong mga katarantaduan. Lalo na ngayon, adik pala kayong mag-asawa, putang ina nyo. Paano pang tatakbo ang ating bansa? So we need to change the leadership in the presidency of our motherland country, the Republic of the Philippines. Period. Umalis ka man o hindi,